handa ba kayo sa aking pagdating? Sa pagharap sa aking Ama, sinunod niyo ba ang aking salita? Manumbalik kayo sa akin. Loobin ninyo na sundin lahat ang aking mga kalooban. Darating din ang panahon na matapos din ang mga muling gawa. Amen. Mga kapatid, have we proven ourselves worthy of our calling? May napapatunayan na ba tayo sa ating mga sarili na talagang alagad ka na ng Panginoong Hesus? Sa mga sitwasyon ng buhay, yung bang Word of God ang talagang naipapamuhay mo? O yung dati mo pa rin pagkatao, yung pag-uugali mo, o yung damdamin mo? Kasi dito tayo sinusubukan ng Diyos eh. Sa bawat araw na dumadaan, may mga sitwasyon sa buhay natin. Para ma-improve mo naman kung Word of God ang ipapamuhay mo o hindi. Kasi, halimbawa, pinipersecute ka, pinagsasalitaan ka ng masama, inaakusahan ka, puro ka sinungalingan, ano reaksyon mo? Reaksyon ba ng dating pagkatao, ng damdamin mo, o reaksyon ng salita ng Diyos sa gabay ng Espiritu Santo? At ito ang minimensahe ng Diyos sa atin na patunayan mong alagad ka talaga. Let the love of God rules. Ang pag-ibig ng Ama ay si Kristo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believeth in Him shall not perish but have an everlasting life. Si Kristo ang pag-ibig ng Ama, ang salita ng Diyos. Nananatili ka ba sa pag-ibig ng Diyos? Nananatili ka bang si Kristo ang batayan ng buhay mo? Sabi ng 1 Peter 3:9, huwag niyong gantihin ng masama ang masama o ng alipusta ang pag-alipusta, kundi ng pagpapala. Sapagkat dahil dito kayo tinawag upang kayo magmana ng pagpapala. Hindi tayo hahatulan ng Diyos sa mga ginawa ng mga tao sa atin. Hahatulan tayo ng Diyos yung ginawa mo sa kanila. So, ito ba ginawa mo? Gumanti ka ba sa kanila, sa kasamaan nila? O hindi? Ipinasa Diyos mo ang lahat. Kasi kailangan na mangyari sa atin ito makapagtagumpay tayo. Meron akong pinagtagumpayan na ganyan. Na kung pakikilusin ko yung damdamin ko, yung kalooban ko, at yung kapangyarihan na nasa kamay namin na pwede namin gawin para makaganti kami sa taong gumagawa ng kasamaan sa amin. Pero hindi. Kailangan ang maghari ang salita ng Diyos. Kasi pag nakagawa ka ng isang desisyon na mali at kontra sa Word of God, habang buhay mo pagsisisihan yun. Dala-dala ng konsyensya mo yun. Napakahirap mabuhay nang inuusig ka ng konsyensya. Para hindi ka usigin ng konsyensya, kailangan laging Word of God ang batayan ng buhay. In any reaction, there is always what do you call that in Newton's law of reaction? There is always an opposite reaction to every action. Ano yung i-action mo? Opposite ba? O Word of God? Kasi sa rule ng tao, an eye for an eye, tooth for a tooth. Yan ang Old Testament eh. Pero ngayon, iba na eh. Salita na ng Diyos ang batayan. Ano man ang gawin ng tao sa iyo, kahit anong kasamaan, ano yung ginawa mo? Doon kahatulan. Hindi naman sasabihin ng Diyos na, kaya mo nagawa yan kasi masama ang ginawa sa iyo, okay yan. Hindi. Ano yung ginawa mo doon sa tao? Naging masama ka ba doon sa tao? Ginantihan mo ba ng masama? O doon kahatulan? Hindi doon sa ginawa, hahatulan siya sa ginawa sa iyo, yung ginawa mo. Hindi pwedeng i-justify na kaya ako ginawa yun, sinaktan ako eh. May Word of God eh. Born again ka, supernatural behavior eh. Supernatural ka na ba? Ang salita na ng Diyos ang ipinamumuhay mo. Matthew 5:39.
po ang sinasabi ko sa inyo, huwag kayong makilaban sa masamang tao. So, huwag mong labanan ng masamang tao. Patayin ka pa yun. Huwag mong labanan ng masamang tao. Ipaubaya mo sa Diyos ang paghihiganti. Ibigay mo sa Diyos na siya ang gumawa ng aksyon laban sa masamang tao. Si Lucifer, masamang archangel yun eh. Pero nung nakikipagtalo si Michael, ang sabi ni Michael sawayin ka nawa ng Panginoon. Hindi umaksyon si Michael, hindi pa niya oras Sa tribulasyon pa, magaganap yung ibabaksak niya si Lucifer sa lupa. Pagbaksak ni Lucifer sa lupa, ipoposes niya ang Antichrist. Doon na maghahari ang Antikristo, ang mga Illuminati, ang Rothschild House sa panahon na yun, ng 7 years tribulation. Ngayon, hindi pa Hindi pa panahon ni Michael, ibaksak si Lucifer Noong mga panahon na yun, nakikipagtalo si Michael, ang sabi niya, sawayin nawa ka ng Panginoon. So, ganito rin ang magiging reaksyon natin Patitigilin sila ng Diyos. Ang Diyos ang gagawa sa atin. Meron nga pala akong isang good news. Si Manuel nakakuha na ng license to solemnize marriage. Okay na. Hindi na nila kayang adlangan yun. Alam niyo ba yung pinagdaanan namin ni Manuel dyan? Talagang puro prayers lang talaga, tsaka intercessory. Ang hirap nakalusot. Isang error lang nung kay Manuel, tapos na Wala na siyang license to solemnize marriage. Pero waiting na si Manuel ngayon, okay na yung lahat ng mga papers, lahat ng documents, by letter na lang, or tatawagan niyo doon, makukuha na niya yung license to solemnize marriage. So isang mahalagang bagay din yun Kasi ang kasal sa iba, napakamahal Hindi katulad ng kasal dito sa loob ng iglesia, murang-mura lang. Hindi ka gagastos na malaki. Kasal ka. Sabi ng Romans 12:17, huwag kayong magbayad sa kanino man ng masama sa masama. Isipin ninyo ang bagay na kapuri-puri sa lahat ng mga tao. So ito yung mensahe na ibinibigay ng Diyos sa atin You have to prove yourself worthy of your calling. Patunayan mo, supernatural ka ba? Tinan mo ang Panginoong Jesus, kahit ano gawin sa Kanya, lalo na yung walang pagkilala, yung pag-unawa. Ang sabi ng Panginoon, patawarin mo po sila, hindi po nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Yun yung mga unbeliever na walang pagkilala sa Diyos. Pero merong mga nakakilala na sa Diyos, sinadya pa nilang gawin ang bagay na yun ng pag-alipusta. Yun ang parurusahan ng Diyos. Totong parusa ay bibigay doon. Hayaan mo ang Diyos na magparusa, huwag tayo. So ang gagawin mo, Word of God. Kailangan ma-sink in sa atin na ang Word of God ang gagawin mo. Kaya kung marami kang alam na Word of God, marami kang ma-apply sa buhay mo kahit anong sitwasyon. Word of God. Love never fails and love endureth all things, and love accept all things. Ang pag-ibig ng Diyos, tinatanggapan lahat, nag-i-endure yan. It will never fail. Patuloy na Word of God ipapamuhay mo, it will never fail. Sabi ng 1 Corinthians 13, 4-8. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhon, long-suffering, mahaba ang pasensya, at magandang kalooban. Ang pag-ibig hindi nananaghili. Ang pag-ibig hindi nagmamapuri, hindi mapagpalalo, hindi nag-uugaling mahalay, na hinahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama, hindi nagagalak sa kalikuan, nakikigalak ito sa katotohanan. Lahat ay binabata. You will endure all things. Babatahin mo lahat. Lahat ay pinaniniwalaan. You are going to believe all. Lahat inaasahan. Love always hope. Lahat ay tinitiis. Ang pag-ibig ay hindi magkukulang kailanman. So ito yung ating buhay. Ito yung pinili mong buhay, Kristiyano, katulad ka ni Kristo. Na kung ano ginawa ni Kristo, reaksyon sa bawat sitwasyon, yun din ang reaksyon natin. Kaya isinulat para meron tayong batayan. Kasi kung hindi nakasulat, ano batayan? Isip ng tao, damdamin ng tao, ano yun? Di tao, karunungan ng tao. Pag merong batayan infallible ang Word of God King James Version, binigyan ng authority ni King James.
Binigyan ng kapangyarihan yung mga scholar doon. Ang pinakamahina doon, 54 scholar yun eh. Isa lang sa pinakamahina doon, 54 languages din ang alam eh. Mahina pa yun, ha? Kaya na i-translate nila ang Bible na ayon sa authority ni King James Version. Kaya ang talagang tinatanggap lang talaga natin yung may otoridad. Yung talagang binigyan ng kapangyarihan ng gumawa ng Diyos, si King James. Pero yung New King James Version, corrupted na eh. Siningitan ng kalaban na kung ano-ano, pinalitan ng ibang words. Corrupted. Lalo yung New International Version. Corrupted na corrupted. Hindi na nababate talaga sa Word of God. Kaya kung wala kang Holy Spirit, pwede ka talaga madali nun. Ang Biblia ang makakadali sa iyo ngayon. Pero once na ikaw ay tunay na nabuksan, hindi ka masasaraduhan, kitang-kita mo agad ang error na walang nakasulat na ganun. Ang Espiritu Santo ang nagtuturo ng lahat ng bagay. 1 Peter 2:23. Na nang siya'y alipustain, ay hindi gumanti ng pag-alipusta. Nang siya'y magbatay, hindi nagbalak, kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol na matuwid. So ipagtiwala natin sa Diyos ang lahat ng paghihiganti ng paghatol. Hindi tayo pwedeng humatol. Walang pwedeng humatol tungkol sa kaligtasan. Kahit si Judas nga, hindi natin mahatul-hatulan eh. Pero deep in our minds, talagang iba yung kaso ni... Pero sabi, huwag humatol eh. Ibigay natin sa Diyos ang paghatol. Meron tayong idea na kapag hatulan to ng Diyos, sa impyerno punta. Pero huwag kang humatol. Idea lang, pwede. Hindi ka naman judge eh. Baka mamaya kasi magkamali tayo. Katulad ng pagbunot. Ang binunot sa lugar na yun eh, hindi pala mga damo, trigo pala. Eh kung na-disgrasya yun, walang LCJ ministry na palatiw, eh di na-disgrasya yung mga trigong yun, kasama ng mga damo. So hindi ganun eh. Ang Diyos ay marunong sa lahat eh. Nang matibay ng Israel, nag-divide dito sa Israel tsaka sa Hude, naglagay ang Diyos ng tunay na pastor sa Israel, si David. Lahat ng inalipustan ni Saul, lahat ng excommunicated, lahat ng may kaso, naging member ni David. 600 lang sila nung una, hanggang sa lumago ng lumago, at pinanghal si David na hari ng buong Israel. Ang Diyos ang gumawa nun. Kasi ang Diyos ang naglalagay eh. Siya ang nag-move ng mga points. Kumbaga sa labanan ng chess, ang Diyos ang nag-move eh. Huwag tayo ang mag-move, hamon siya. Manood lang tayo kung ano ginagawa ng Diyos. Halimbawa, kamatayan. Tignan mo kung papatayin ka ng Diyos o hindi. Kasi pagdating sa kamatayan, walang taong pwedeng kumontra dyan. Sabi sa Ecclesiastes. Kaya siguraduhin mo na ikaw ay nasa salita ng Diyos. Kasi hindi mo pwedeng sabihin na huwag mo kong papatayin, oh Lord. Hindi eh, kung gusto. Sabi ng Ecclesiastes 8:8, walang tao na may kapangyarihan sa diwa upang pumigil ng diwa. So kahit na anak pa natin o tatay natin o kapatiran o member ng church, pangaralan mo, turuan mo, wala ka pang kapangyarihan sa kanyang diwa. Siya pa rin ang magpapasya sa kanyang sarili. Kaya kung ang pinili niya, yung gusto niya, malanagot siya sa Diyos. Kung yung counseling ng Word of God pinili niya, the best. Pero wala kang kapangyarihan sa desisyon ng tao. At walang kapangyarihan siya sa kaarawan ng kamatayan. At walang dahilan sa pakikipagpunyagin ito na maililitas siya ng kasamaan ng taglay niya, lalo sa kamatayan. Hindi mo pwedeng mapigilan ng taong mamamatay. Kapag namatay yun, niloob na ng Diyos yun. Kasi sabi ng Diyos sa Matthew walang babaksak na ibon kung hindi pahihintulot ng Ama eh. Di ba't binibili sabi ang 2 maya sa isang beles? Ang isang beles, isang kusing. 2 pa, isang kusing, 2 maya. Hindi papayag ang Ama na bumaksak yun kung ayaw niya. Kahit tutukan mo ng disabog yun. Alam ba, ito yung ibon, tutukan mo ng disabog, ayaw ng Diyos mamatay, hindi tatamaan yun. Pero pag gustong mamatay ng Diyos, ang binabaril mo yun, pumupunta yung bala doon. Mamamatay yun. Walang may kapangyarihan. Kaya yung buhay na binigay ng Diyos sa ating minsan, at minsan pananampalataya,
siguraduhin mong alagad ka ni Kristo. Siguraduhin mo nakakasunod ka sa Diyos kasi hahatulan tayo ayon sa ating mga ginawa. Job 4:8. Ayon sa aking pagkakita, yaong nagsisipag-araro ng kasamaan at naghahasik ng kabagabagan, gayon din ang inaani. So kapag ano ang tinanim mo, aanihin mo. Kung ano yung ginawa mo, aanihin mo. So ano yung ginawa mo? Hahatulan ka eh. Eh ang ginawa mo, Word of God. Paano ka hahatulan ng Word of God? Eh Diyos yun. Hindi pwedeng hatulan ng Diyos ang kanyang sarili. Kaya sa bawat sitwasyon, ano yung ginawa mo? Word of God ba? Kasi uudyokan ka ng Espiritu Santo, Word of God ang gawin mo. Galatians 6:7-8. Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi napabibiro. Sapagkat ang lahat na inihasik ng tao, ang siya namang aanihin niya. Sapagkat ang naghahasik ng sa kanyang sariling laman, ay mag-aani ng kasiraan. Dadapot ang naghahasik ng sa Espiritu, ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. So ano? Ano ginawa mo? Spiritual ba? Ang salita, sabi nandyan. Ang salita mo, Espiritu at buhay. Ang salita ng Diyos si Kristo, Espiritu at buhay. Eh ginawa mo laman, yung gawa ng dating pagkatao, ng laman mo, ng katawan mo. Kasiraan yun, kamatayan yun. Eh ang ginawa mo, Espiritu, ang salita ng Diyos, hindi ka makakatulan. Lumampas ka sa kamatayan at hindi ka makakatulan. Sabi ng Hebrews 10, ay hindi dito Hebrews. Hosea ba to? Hosea 10:12. Hosea 10:12-15. Maghasi kayo sa inyong sarili sa katuwiran. Magsigapas kayo ayon sa kaawaan. Bungkalin ninyo ang inyong pinabayaang bukiran, sapagkat panahon na hanapin ang Panginoon, hanggang sa siya'y dumating at magdala ng katuwiran sa inyo. Kayo'y naghahasik ng kasamaan, kayo'y nagsisiani ng kasalanan, kayo'y nagsisikain ng bunga ng kabulaanan, sapagkat ikaw ay tumiwala sa iyong lakad, sa karamihan ng iyong makapangyarihan lalaki. Kaya't babaho ng isang kagulo sa iyong mga bayan, at lahat ng iyong mga katibayan ay magigiba na gaya ni Salman na gumiba sa Bet Arbel. Sa kaarawan ng pagbabaka, ang ina ay pinagluray-luray ng kasama ng kanyang mga anak. Gayon ang gagawin ng Bethel sa inyo dahil sa inyong malaking kasamaan. Sa pagbubukang liwayway, ang hari ng Israel ay lubos na mahihiwalay. So kung gumawa ka ng kasamaan, magaganap din sa iyo kasamaan. Pag sumunod ka sa Word of God, pagpapalain ka ng Diyos at buhay na walang hanggan. So ikaw ngayon ang mamimili. Ano ang gagawin mo sa bawat sitwasyon ng buhay mo? Kasi testingin ka talaga. Ilalagay tayo sa bautismo sa apoy para malaman kung totoo ka o hindi. Ilalagay ka sa hot seat. Hindi pwedeng hindi ka ilalagay sa hot seat para malaman kung ano nasa puso mo. Kasi ito'y mas higit pa sa ginto, itong pagsubok, sabi ng Diyos eh. Psalm 62:12. Sa iyo naman, O Panginoon, ukol ang kagandahan loob, sapagkat ikaw ang nagbabayad sa bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. So lahat ng ginawa natin nang tayo nasa katawan pa, ibig sabihin buhay ka pa, nasa katawan ka pa eh. Pag hindi na gumagalaw ang katawan mo, wala na espiritu at kaluluwa dyan. Eh, buhay ka pa. Lahat ng ginawa mo nang nasa katawan ka pa, ipagsusulit natin yan. Haharap tayo sa judgment seat of Christ. Lahat tayo. Hindi pwedeng hindi. Kaya siguraduhin mo sa sarili mo na talagang sumusunod ka. Minsan ka lang naman mabubuhay. Hindi naman mahirap eh. Madali lang eh. Tanggihan mo lang ang sarili mo. Nagiging mahirap ang pagsunod sa will of God
Pag ayaw mong tanggihan ang dating pagkatao. Kasi hindi napapasakop ang dating pagkatao, karnal yun eh. Hindi siya napapasakop sa salita ng Diyos. Kaya kailangan ma-born again ng tao eh. Pag hindi tunay na na-born again ng isang tao, kontra siya sa Word of God. Kasi yun ang pagkatao niya, laban sa Diyos yun eh. Anak ng pagsuway, anak ng kagalitan. Kaya pag na-born again ka na, anak ka na ng Diyos, hindi ka na anak ng pagsuway o anak ng kagalitan. Binabago ka ng Diyos. Kasi walang makapagbabago sa atin. Sabi sa Jeremiah 10:23, wala sa tao ang magtuwid ng kanyang landas. Ang Diyos lang ang pwedeng magtuwid. At maitutuwid ka lang ng Diyos kung sasampalataya ka at mapapasakop. Yung baluktot, hindi na matutuwid, sabi ng Diyos eh. Yung kulang, hindi mabibilang. Pero sa Diyos, yung imposible, posible. Kahit baluktot ka, kahit kulang ka, pupunuin ka ng Diyos, itutuwid ka. Kung mananampalataya ka at magpapasakop. Huwag kang aalis doon sa pakpak ng inahin. Kasi ganun ang ginagawa ng iba eh. Ayaw pasakop sa pakpak ng inahin. Yung inahin, otoridad yun eh. Yun yung mga isinugo ng Diyos, inilagay sa iglesia. Sila yung namumuno na inilagay sa iglesia. Ayaw mong magpasakop sa namumuno, di hindi ka papasakop sa Diyos. Hindi ka nagpasakop sa isinugo, hindi ka nagpasakop sa nagsugo. So, napakahalaga na ang submission and obedience to authority. Jeremiah 17:10. Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip. Aking tinatanong ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kanya-kanyang lakad, ayon sa bunga ng kani-kanilang mga gawain. So, kung gusto mo ng masaganang pagpapala, sundin mo Word of God. Walang mahirap sa Word of God, sabi sa 1 John 5:3. Madadali lang ang Word of God. Nagiging mahirap to pag ayaw mo. Pag gusto mo, lahat ng bagay magagawa mo. Kaya sabi ng Diyos, kung kaya mo, kung sumasampalataya ka, lahat ng bagay kayanin mo, gustuhin mo. Loobin mo ang kalooban ng Diyos. Message ng prophet yan. Loobin natin ang kalooban ng Diyos. The will of God in heaven must be the will of God on earth. Yun yung itinurong prayer, di ba? Maganap nawa ang kalooban mo sa langit, ganun din sa lupa. So, para maganap sa lupa, loobin mo yung kalooban sa langit. Ito si Lucifer, yung kalooban sa langit, ayaw eh. At kung napapansin niyo mabuti, ganyan ang sistema lagi ng demonyo. Gusto niyang palitan ng otoridad, gusto niyang palitan ng pinuno at siya mamumuno. Ganyan ang nangyari sa LCJ Ministry. Gusto ni Brother Ross, siya yung mamuno, palitan si Brother Manny. Yan din ang ginusto ng maraming mga pastor sa LCJ Ministry. Yan din ang ginusto ng mga nakalaban ko dito, mga obispo sa iglesia. Kasi ang iglesia, may apostol, may propeta, may mga bishop, may mga pastor, may mga guro. Naglagay ang Diyos na Secretary General. Yun ang iglesia. Ang LCJ Ministry, binubuo ng apostol at ng Secretary General at lahat ng mga opisyales. Ngayon, nag-e-exist pa ba yun? Hindi na. Bakit? Wala na yun. Yung iglesia natin nag-i-exist pa dahil ako yung sekretary. Kasi ang pwede lang maglagay ng sekretary, yung apostol. Walang apostol. Sino maglalagay? So, walang pwede. Walang obispong pwede maglagay ng sekretary. Pasakop ka sa otoridad ng Ebanghelyo, ng otoridad ni Kristo. Pasakop ka doon sa inahin. Pag hindi ka napasakop, magtatayo ka ng sariling iglesia, mag-a-appoint ka ng gusto mo. Ikaw ba'y may karapatan mag-appoint ng sekretary general? Bishop ka. Ang pwede lang nun, apostol. So, hindi nila naiintindihan ng otoridad. Matagal na pinag-aralan, pero hindi naiintindihan. O naiintindihan man, sinadyan subayin. Walang karapatan ng kahit sinong magtanggal sa isang bagay na hindi naman niya inilagay. Para simple ganito, ang Diyos ang nagbigay ng buhay, o di sino pwedeng kumuha? Di Diyos din. Si Brother Manny naglagay, di si Brother Manny lang ang pwedeng mag-alis. Bakit nila inalis? Kaya sila naalis. Ganyan ang kasimple. Kung ano ang gusto mong gawin, mangyayari sa iyo. Kung ano hatol na ihahatol mo, ihahatol sa iyo. Hinatulan mong alisin, hindi ikaw ang inalis. Ganon kasimple, mga kapatid. Kaya huwag kang lalabas doon sa otoridad eh. Itinuro sa atin niya, matagal na itinuro yung otoridad. Pero natutunan, hindi naman ipinamuhay. Hindi in-apply sa buhay. Madidisgrasya.
Hahatulan ng Diyos yung mga ganyan. Jeremiah 32:19. Dakila sa payo at makapangyarihan sa gawa, na ang mata ay dilat sa lahat ng mga lakad ng mga anak ng tao, upang bigyan ng bawat isa ng ayon sa kanyang mga lakad at ayon sa bunga ng kanyang mga gawa. Kaya chikin mo Huwag kang basta magdesisyon ng isang bagay na gagawin mo. Chikin mo mabuti. Na ano ba ang word of God dito sa ganitong sitwasyon? Kasi kamuntik na ako madali dyan Ayoko na lang magbanggit ng mga detalye at ng pangalan. Nagkaroon na naman ng kaganapan dito sa atin. Persecuted na naman ako. At yung persecution na yun, pwede kaming gumanti ng masama. Pwede namin gawin at gantihan ng masama yung gumawa ng masama sa akin. Pero nababagabag ako Sabi ko, kung hindi ko gagawin ang Word of God, ito yung dinesisyon ko na kung pagsisisihan ko sa buong buhay ko, hindi ako makakaalis sa aking konsyensya. Susurutin ka ng konsyensya mo, hindi pwede. Kailangan kong gawin ang Word of God. Hindi ako maghihigante o gaganti ng masama sa masama. Kung hindi ipapaubaya ako sa Diyos ang paghihiganti. O di tanggal ang burden, tanggal ang isipin. Kasi Word of God ang the truth will set you free. Magiging malaya ka pag sa katotohanan ka mabubuhay. So nakalusot kami dalawa ni baby doon. Matindi yung pagsubok sa aming mag-asawa. Kasi hindi mo akalain magaganap yun, naganap Tapos of all the people yung gano'n, pero may kapangyarihan kaming gumanti. At very harsh yung pagganti nyo kung gaganti talaga. Very harsh yung pagganti na yun. Hindi makataong paghihiganti. Kung gagawin mo yun, nadali ka ni Satanas. Salamat sa Diyos, may Holy Spirit na talaga nagtuturo. Nagsasabi na huwag mong gawin yan. Pagsisisihan mo yan sa habang buhay mo. So, nagpapasalamat ako sa Diyos, hindi namin nagawa yung paghihiganti na yun na pwedeng gawin. So, nabuhay kami sa Word of God. So, haharap ka ngayon sa Diyos, malinis. Bakit? Word of God pinamuhay mo Hindi yung damdamin mo o kalooban mo. Sabi ng Romans 2:4-8, kasi mangyayari din sa buhay nyo, susubukan talaga kayo Ano ang basis mo? Pagiging alagad ni Kristo o damdamin mo, kalooban mo? Hindi ko alam kung paano kayo tetestingin ng Diyos. Ang sinasabi ko, yung experience ko. Ang ipinatotoo ko, yung ginagawa ng Diyos na nakapagtatagumpay kami sa gitna ng mga pag-alipusta, pagyura, sa pagkatao ko, sa persecution. Pero okay lang Masaya pa rin Bakit? Kasi nagtatagumpay ako sa Word of God. Sabi sa 1 Corinthians 15:57, tayo tagumpay sa mamamagitan ni Jesucristo. Sabi ng Romans 2:4-8, o hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ang siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi? Tinanong pa sa akin ng isa, pwede pa bang magkasundo-sundo? Sabi ko sa kanya, bibigyan kita ng sample. Halimbawa, nabasag yung salamin, maididikit mo ba? Sa palagay mo, ano ipandidikit mo sa nabasag na salamin? Epoxy? Rugby? Mighty band? No way. Ang kapatid na sinira mo, mahirap nang makabalik yun. Hindi na pwede. Napakahirap na nun, sabi ng Biblia. Kaya mag-iingat tayo sa mga decision making. Baka pagsisihan mo sa habang buhay mo. Walang maliit o malaking bagay. Ang tamang desisyon ang importante. At para tama, Word of God. Word of God. Laging tama Word of God Walang mali sa Word of God. Dadapwat ayon sa iyong katigasan at iyong pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka sa iyong sarili ng puot sa kaarawan, ng kapuotan ng paghahayag, ng tapat na paghuhukom ng Diyos. Hindi mo naman pwede sabihin sa Diyos na, Panginoon, siguro naman papaboran mo ko, kaya ako ginantihan yun, inalipusta ako. Kasi mali yung paratang Kahit ba mali ba't ang Panginoong Yesus, puro mali ang paratang nila. Gumanti ba ang Panginoong Yesus? Sa last judgment pa, ang paghihiganti.
na siya ang magbibigay sa bawat tao ayon sa kanya-kanyang mga gawa. Sa mga nagsipagtiyaga, sa mabubuting gawa, sa paghanap ng kaluwalhatian at puri ng di pagkasira, ay ang buhay na walang hanggan. Doon sa nagtiyagang i-apply ang Word of God. Doon sa talagang nagtiis na Word of God ang gawin, Word of God ang aksyon, reaksyon. Dadapot ang mga palaaway, ang mga hindi nagsisitalima sa katotohanan, kundi bagkus nagsisisunod sa kaliguan ay kagalitan at kapuotan, condemnation, wrath of God ang ibibigay sa iyo ng Diyos. Kaya ano yung ginawa mo? Kasi no question about kung ano ginawa sa iyo eh. Huwag mo i-justify yung ginawa sa ano yung ginawa mo. Kasi ang hahatulan ng Diyos, yung ginawa mo, hindi yung ginawa sa iyo. Sana kung ang hahatulan ng Diyos, yung ginawa sa iyo eh. Hahatulan ng Diyos yun. Eh ikaw, ano ginawa mo? Di kung masama din ginawa mo, ano pagkakaiba mo sa Kanya? Parehas lang kayong makasalanan. Eh kung Word of God, nagkaiba kayo. Siya yung talagang makasalanan, ikaw banal. Word of God eh. Kaya sa bawat sandali ng buhay natin, susubukan tayong lahat. Walang tigil ang pagsubok. Para malaman kung Word of God ipapamuhay mo. Sabi ng 2 Corinthians 5:10, sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa sa mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya maging mabuti man o masama. Kaya habang buhay ka pa, nasa katawan pa ang kaluluwa at espiritu mo, hindi ka pa pinapatay ng Diyos, mabuti o masama, hahatulan ka. Yung mabuti, yun ang Word of God. Yung masama, yung kontra sa Word of God. Sabi sa 1 John 3:4 eh, transgression to the law is a sin. Kung ano yung mabuti na hindi mo ginawa, it is a sin. Anything that is out of faith is a sin. And faith is the Word of God. Kung mananampalataya ka sa Word of God at gagawin yun, that is faith. Pero kung yung salita ng Diyos, kinontra mo, hindi mo sinunod, kasalanan yun. Eh ilang beses mo ginagawa araw-araw ang pagkontra sa Word of God. Ilang beses kang wala sa will of God. Madali namang malaman eh. Naituro ng lahat eh. May dekreto na nga eh. Meron na nga palatuntunan, may ordinansa, may makautusan eh. Paano mo malalamang iniibig mo ang Diyos? Sumunod ka sa utos. Sabi sa John 15:14. Yung umiibig sa akin, sumusunod sa aking mga utos. O di sundin mo. Umiibig ka talaga. Pag hindi mo sinunod, hindi mo iniibig. John 10:27. Dinidinig ng aking mga tupa ang aking tinig. At sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisisunod sa akin. Ang pinaka-importante, kinikilala ka ng Diyos at nakikilala mo siya. Halimbawa si Noy Noy, kilala natin lahat yun eh. Eh, kilala ka ba? Hindi. O, paano ka ngayon, bago ka makahingi ng appointment dun, tagal, pipila ka pa. By appointment yun. Hindi ka kilala, pero kung kaibigan ka ni Noynoy, welcome ka. Kikilala, kaya ganun eh. Pag kinilala tayo ng Diyos, ibig sabihin, si Kristo advocate mo. Si Kristo abogado mo. Pag hindi si Kristo abogado mo, hindi kayo i-acknowledge ng Ama. Walang ibinigay na pangalan sa silong ng langit na tayo only in the name of Jesus Christ. No one can get through the Father except by Jesus Christ. So kung dumaan ka kay Gautama Buddha, kay Confucius, kay Bahay, kay Hare Krishna, ay hindi ka pwede. Hindi daan papunta sa Diyos yun eh. Daan papunta sa impyerno yung mga yun eh. Iisa lang ang daan ng Panginoong Jesus eh. Yun yung pag-ibig ng Diyos eh. Yun si Kristo. At yung ibinigay na karunungan ng Diyos sa atin at kaunawaan, bayo huwag mong baliwalain. Nasa panahon na tayo ngayon ng paghahanda. It's either maligtas ka o hindi. It's either magpakabanal-banal ka o hindi. Amen.